Mga kasangbahay, nagbabalik po ang Bayanihan. Sa halos 2 taong implementasyon ng IPSP Bayanihan, naging malawak na ang pakikipag-ugnayan nito sa iba't ibang organisasyon. Kabilang na rin ang mga tulong na naidulot nito sa mamamayan dala ng mga programang pangkaunlaran at pangkapayapaan sa mga kanayunan na siyang misyon ng IPSP Bayanihan. Noong nakaraang December 18, ay muli naming isinagawa ang pagkilala sa mga naging kaugnayan ng AFP sa pagsulong ng IPSP Bayanihan sa pamamagitan ng Bayanihan Awards Night. Ating panoorin ang nangyaring Bayanihan Awards Night. Isang gabi ng pagkilala ang isinagawa ng Armed Forces of the Philippines noong ika-18 ng Disyembre para sa mga tumulong sa IPSP Bayanihan sa pag-usulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Sa pangalawang pagkakataon, inilunsad ang AFP Bayanihan Awards Night bilang bahagi na din ng selebrasyon ng ika-77 anibersaryo ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Mula sa 48 pangalan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pumili ng 20 ang mga hurado upang parangalan base sa simbolismo ng kanilang ginawa. Kalagahan sa campaign plan ng IPSP Bayanihan naging epekto sa napakarami at tagal na implementasyon ng proyekto. Kabilang sa mga pinarangalan ang sikat na mga awit na si Sara Geronimo matapos niyang kantahin ng walang bayad ang IPSP Bayanihan Song. Samantala, isang Maranao princess ang kinilala ng AFP sa katawan ni Bay Rohanisa Somdad Usmana, Country Director ng Asia America Initiative. Pinangunahan ni Usman ang mga peace building programs na nagpapalawig ng samahan ng mga Muslim, Kristiyano at Indigenous people. Sa kategorya naman ng mga organisasyon, binigyan ng pagkilala ang Lanao del Sur People's Council dahil po sa walang sawang pagsasaayos ng ugnay ng mga militar at sibilyan sa Lanao del Sur kung saan prominente ang kaguluhan. Pinatunayan din ng AFP Bayanihan Awards Night na malaki ang impluensya ng isang leader sa pag-usulong ng kapayapaan at kaunlaran sa kanilang nasasakupan. Kabilang dito ang 3 gobernadora mula sa lalawigan ng Northern Samar, Oriental Mindoro at Abra. Kaugnay nito, taos-puso ang pasalamat ng buong pamunuan ng AFP sa lahat ng individual at grupo na patuloy na nakikisa sa adikain ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na isulong ang kapayapaan at kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Ang 20 awardees ng AFP Bayanihan Awards Night ngayong taon ang sumisimbolo sa napakaraming partners ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na walang ibang hangad kundi ang isulong ang kapayapaan at kaunlaran para sa ating nag-iisang bansang Pilipinas. Nawa ay magsilbi silang inspirasyon sa lahat na ipagpatuloy ang anumang adikain na nagpapamalas ng bayanihan sa bawat mamamayang Pilipino. Our first awardee, ladies and gentlemen, is Ms. Lisa Kirug, Department Head of Bohol, Provincial Socioeconomic and Environmental Management Cluster. Our second awardee is Honorable Paul Dasa, Governor, Northern Samar. Our next awardee is Honorable Alfonso Umali Jr., Governor, Province of Oriental Mindoro. Our next awardee is Dr. Roberto Licop Sr., Director, Region 4A, Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Our next awardee is Honorable Eustaquio P. Bersamin, the Governor of Province of Abra. Our next awardee is the R.K. Shimizu Nagasaki Foundation Incorporated. To receive the award is Mr. Katsutoshi Shimizu. Next awardee is Attorney Adelina B. Benavento Villena of Palawan Council for Sustainable Development. Next awardee is 10 Moves Foundation Incorporated, to be received by Attorney Angelo Valencia.
Our next awardee is Director Achilles Gerard T. Bravo, the Director of the Department of Budget and Management, Region 11. Our next awardee is Professor Saripada S. Tamano. Our next awardee is the Lanao del Sur People's Council. To receive the award is Professor Noni Lau. Our next awardee is Miss Marisa Lerias, the Program Head of Kaya Natin, Movement for Good Governance and Ethical Leadership. Our next awardee is Mr. Vic R. Del Rosario Jr., the Chairman and Chief Executive Officer of the Viva Communications Incorporated. To receive the award is Mr. Vincent Del Rosario. Our next awardee is Ms. Sarah Asher Tua Geronimo, singer-artist. And to receive the award is also Mr. Vincent Del Rosario. Our next honoree is Honorable Mabel D. Virtusio, Board Member of the 4th District, Province of Batangas. Our next awardee, ladies and gentlemen, Mr. Carlos Agassi. Our next awardee, ladies and gentlemen, the Country Director of the Asia America Initiative, by Rohaniza Sumdad Usman. Our next awardee, ladies and gentlemen, is the Bantay Bayanihan. To receive the award is Ms. Kathleen Tolosa, Mr. Jonas Turingan, Ms. Maribel Daño, and Ms. Miracle Espinas of the Bantay Bayanihan. We'd like to acknowledge Professor Jennifer S. Oreta, the convener. Congratulations po sa ating mga naging partners sa AFP Bayanihan Awards Night. At sa puntong ito, inimbitahan po natin ang isa sa mga miyembro ng civil society at isa sa mga convener ng Bantay Bayanihan upang bigyan po tayo ng background tungkol sa Bantay Bayanihan. Mga kasambahay, let's welcome to the program Mr. Jonas Turingan. Maraming salamat po, Admiral Mike. Salamat sa pag-imbita sa amin dito. At magandang gabi rin po sa lahat ng nanonood sa Bayanihan sa UNTV. Isang magandang gabi rin, Jonas. Para sa kaalaman ng lahat, ano ba yung Bantay Bayanihan na yan? Ang Bantay Bayanihan po ay isang civil society-led initiative na naglalayong magkaroon po ng monitoring at oversight body na civilian in nature sa mga activity ng kasundaluhan at ang armed forces, lalo na po sa implementasyon ng IPSP Bayanihan. Kasama po sa mga ginagawa ng Bantay Bayanihan ay yung para masiguro, katulad nga ng nabanggit ni General Tutaan kanina, na yung mga konsepto ng rule of law, international humanitarian law, human rights ay napapaloob sa lahat ng mga ginagawa ng military. At para masiguro na rin po na yung mga konsepto ng transparency and accountability at good governance ay napapaloob din po sa ating military. At sa pagbabantay natin sa bayanihan, nakakadalawang taon na tayo dito. Ano ang iyong pananaw? Ano ang inyong nakikita rito? Maganda ba? Nakakausad ba? Sa pagtatakbo po ng Bantay Bayanihan, sa higit isang taon pa lang po na gumagana yung Bantay Bayanihan, tuwang-tuwa po kami dahil yung military po ay naging bukas sa engagement ng civil society na partners para po sa pagpapatakbo nila ng IPSP. Totoo nga po na nabanggit nyo na isa sa mga strategic imperatives ay yung magkaroon ng multi-stakeholder engagement po sa pagpapatakbo ng IPSP Bayanihan. At kasama na din dito po yung pagkakaroon ng mga grupo katulad ng Bantay Bayanihan. Oo, alam mo, noong unang panahon, nung bata pa kami sa serbisyo, yung civil society, parang kinakatakutan din namin yan. Pero ngayon nakikita namin at inspired kami na yung palang mithiin ninyo at mithiin natin at mithiin ng taong bayan, iisa lamang. At ngayon nabanggit mo kanina yung stakeholders, ano? Paano sa pagsusuri mo, pwedeng makilahok ng mga sibilyan dito sa ating Bantay Bayanihan?
Yung civilians po, kasama na siguro dito yung kapag minomonitor natin yung takbo ng military sa pagsunod sa IHL, human rights at sa rule of law, kasama po dyan yung mga minomonitor natin sa mga activities ninyo. Kasama na rin po siguro yung pagsisigurado na yung tulad ng nabanggit ko kanina, yung konsepto ng transparency and accountability sa loob ng kasundaluhan ay nasusunod. Halimbawa po, kapag may mga violators, totoo bang sila ay napaparusahan? O kaya kung may mga gumagawa naman ng mabuti, sila ba ay napaparangalan or nabibigyan ng recognition? Siguro kasama na rin po yung mas malalim na engagement ng civilians, katulad ng pagkakaroon ng mga dialogue o nagkakaroon ng magandang debate o usapin tungkol sa mga konsepto ng security sector reform. Siguro pinakamahalaga na rin yung pagkakaroon nga ng civilian oversight body sa pagpapatakbo ng IPSP. Oh, maganda yung word mo, dialogue. Kasi napag-uusapan. Dati napag-aawayan yan eh. Ngayon, we are coming to terms, lahat tayo, at napag-uusapan natin kung ano talaga ang gusto ninyong gawin ng armed forces. Alam mo, Jonas, naisip namin hindi kaming mga sundalo ang makapagsasabi kung ang bayanihan ba o ang aming ginagawa ay tumutumbok sa gusto ng taong bayan. In other words, ang performance measure namin hindi dapat sa amin manggaling, kundi sa taong bayan o sa civil society o sa tinatawag nating bantay bayanihan. Gaano katotoo yung statement na yan? Tama po kayo dyan. Hindi lang naman po sa kapag yung military ang gumagawa, kundi kahit naman saan pong mga programa o proyekto, gusto natin ibang grupo, ibang tao magsasabi kung tama ang ginagawa natin. Kasi kung tayo rin lang ang magsasabi, ay lagi na lang hindi tayo nagkakamali. Ang ginagawa po ng Bantay Bayanihan, mayroon kaming tinatawag na assessment matrix. Ito pong assessment matrix ay isang dokumento na ginagawang tangible at visible yung mga actual na minomonitor po namin sa pagpapatakbo ng IPSP. Kumbaga kasi ang mga gumawa nito, kasama natin sa mga gumawa nito ay ang akademya. Parang tinatawag natin siyang isang report card ng military sa pag-implement ng IPSP. Doon po sa assessment matrix na yun, o doon sa report card, doon po nakapaloob yung mga na-observe natin kung tama ba yung pagpapatakbo or kung maganda nga ba yung pagpapatakbo ng IPSP bayanihan. So, in other words, hindi lang po yung military yung nagsasabi na tama ang ginagawa namin, kundi meron ibang mga tao, ibang organization, o ibang network, ibang grupo na magsasabing either maganda nga yung ginagawa ng military sa pagpapatakbo nila ng programa or may mga pagkukulang pa. May tayo pong mga civilians, nakaka-identify tayo kung ano yung mga maaring pagkukulang or kung saan maganda yung takbo at pagpatuloy pa. Oh, alam mo, Jonas, yung report card na yan, parang nung panahon na tayo estudyante pa lamang, excited tayong malaman kung nasaan yung marka natin mataas at nasaan yung mababa. So ngayon na nakakadalawang taon na tayo, pwede mo bang mabanggit kung nasaan yung mababa? Saan ba tayo pwede mag-improve? O nasaan tayo namamayagpag sa kasalukuyan? May assessment ba kayo? Opo. Yung namamayagpag po, masaya akong sabihin na yun pong yung pagiging open o bukas ng AFP sa engagement with civil society. Yun po napakagandang measure na makikita natin na maayos nga siguro dun sa aspetong yun ng IPSP, yung pagiging bukas at pag-i-involve ng civilian stakeholders. Tapos siguro yung hindi pa masyadong maayos, nabanggit din nga ni General Tan kanina, yung tungkol sa human rights na mga issues. Siguro dahil ito ay work in progress pa lang din sa AFP, siguro marami pa tayong makikitang maaaring i-improve doon sa area na yun. Alam mo, Jonas, nakita rin namin na yung ginagawa namin at yung ginagawa ng mga taong bayan, halos pareho rin. Kasi yung bayanihan, hindi naman talaga sa armed forces yan, hindi naman tayo nag-invento niyan. At kami lang ay inspired dahil merong nagsasabi sa amin na ano ang direksyon na ating patutunguhan. Yung sinasabi mo na open tayo, nandun yun sa sinabi ni General Emmanuel Bautista. Doon sa kanyang speech, yung transparency and accountability. At hindi naman siguro tayo magtataka kasi siya ang isa sa mga architect ng IPSP Bayanihan. So, sa puntong ito,
ano ang iyong pwedeng ihabilin sa Armed Forces bilang member ng Bantay Bayanihan? Sa mga nakikinig na kasundaluhan ngayon, ano ba ang dapat naming ipagpatuloy ba? Sa lahat ng mga kasundaluhan, ipagpatuloy lang po natin yung mga magagandang ginagawa, yung mga pakikipag-engage sa civil society at sa mga civilian forces, at yung mga ibang mga maaaring problema na pwede naman nating pag-usapan sa ating dialogue spaces na ginagawa dito sa Bantay Bayanihan. Maraming salamat ulit, Jonas. Isa kang inspirasyon sa ating kasundaluhan. Huwag po kayong alis, magbabalik ang ating bayanihan.